Isang gabi habang nasa shift ako, biglang nag-lag ang meeting namin. Naka-headset ako noon. Kakol ko ang isang customer sa US, biglang naputol ang boses niya. Nag-freeze ang aking screen. Mark, are you there? Naririnig ko pa siya pero putol-putol. Hanggang sa tuluyang na-disconnect ang call. Pinagpawisan ako. Hindi biro ang mawalan ng koneksyon sa kalagitnaan ng trabaho. Ilang minuto lang may message na agad ako sa supervisor ko. Mark, unstable connection mo. Na-warning ako. Isang beses pa raw mangyari, may memo na. Pagkatapos ng shift, chinek ko agad ang router ko. Maayos naman ang bayad ko, fiber pa nga, dapat mabilis. Pero tuwing gabi, bumabagal talaga. Napansin ko ang pattern. Tuwing sabay-sabay nagne-Netflix ang mga apo ni Mang Dario at naglalaro ng online games, doon bumabagal ang internet ko. Noong una, inisip ko baka coincidence lang. Pero isang gabi habang naka-break ako, nagbukas ako ng router settings sa phone ko. Doon ko nakita. May nakakonekta. Isang device na hindi ko kilala. Pangalan ay Dario-TV. Nanlamig ako. Hindi ko binigay ang password ko kahit kanino. Hindi ako yung tipo na nagpapahiram dahil alam kong trabaho ko ang nakasalalay. Agad kong pinalitan ang password. Kinabukasan, maayos ang koneksyon ko. Mabilis, walang lag. Nakahinga ako ng maluwag. Pero pagdating ng gabi, bandang 9:00, biglang bumagal ulit. Kinabahan ako. Binuksan ko ulit ang router settings. Nandoon na naman. Dario-TV. Parang may sumuntok sa sikmura ko. Paano? Kakapalit ko lang ng password Lumabas ako ng bahay. Naririnig ko sa kabilang unit ang malakas na volume ng TV. May tumatawa. May sumisigaw sa laro. Kinabukasan, kinausap ko ang anak ni Mang Dario. Ate, nakikikabit po ba kayo sa wifi ko? Tahimik siya sandali. Tapos ngumiti. Makikigamit lang sana kami saglit kagabi. Mahina kasing data. Saglit. Pero ilang linggo na sinabi ko na kailangan ko yun sa trabaho. Tumango siya, humingi ng pasensya. Akala ko tapos na, pero hindi pa pala. Tuwing gabi bumabalik ang device. Kahit ilang beses kong palitan ang password. Kahit itago ko ang SSID, kahit i-reset ko ang router. Isang beses pinatay ko talaga ang router bago mag-shift. Tahimik ang bahay. Tahimik ang compound. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pader. Malakas na parang galit. Kuya Mark, wala kaming internet. Boses ng isa sa mga apo. Hindi ako sumagot. Maya-maya may isa pang katok, mas mabigat. Buksan mo. Napahinto ako. Hindi na boses ng bata. Mas malalim, mas malamig. Pinilit kong huwag pansinin. Binuksan ko ulit ang router dahil kailangan ko sa shift. Pag-check ko sa phone ko, automatic na may nakakonekta. Dario-TV. Hindi na ako kumatok sa kanila. Hindi na ako nakipag-usap pero Sir Jupiter, may napansin akong kakaiba. Isang gabi habang naka-headset ako, may narinig akong notification sound sa tenga ko. Device connected. Akala ko galing sa phone ko, pero naka-silent ang phone ko. Inulit ko sa isip ko, baka pagod lang ako. Night shift kasi. Pero hindi natapos doon. Isang madaling araw bandang 2:13 a.m., biglang nag-flicker ang ilaw sa kwarto ko. Saglit lang, parang kumurap. Pagtingin ko sa router, hindi siya nakasaksak.
Tinanggal ko pala siya sa outlet kanina para maglinis pero umiilaw at blinking. Parang may buhay. Hindi ako agad nakalapit. Nakatingin lang ako. Tapos may narinig akong tunog sa phone ko. Notification. Binuksan ko. Router settings, may bagong device. Hindi na Dario-TV. Ang nakalagay na ay Dario-Old-Room. Napatingin ako sa bintana. Sa likod ng bahay ni Mang Dario may isang lumang kwarto. Matagal nang hindi ginagamit. Madilim lagi. Pero nang gabing yun, may asul na ilaw sa loob. Parang galing sa monitor. Hindi ko alam kung bakit pero kinilabutan ako. Kinabukasan, may chismis sa compound. Dati raw may umuupa sa lumang kwarto na yon. Isang lalaki, marunong sa computer. Siya raw ang naglagay ng unang linya ng internet sa compound. May nakaaway daw siya. Hindi siya nabayaran. Ilang araw matapos ang away, namatay siya. Kuryente ang dahilan. Simula noon may mga pagkakataon daw na kusang nag-o-on ang mga TV sa compound. Hindi ako naniwala agad. Hanggang isang gabi, habang nasa gitna ako ng call, may sumingit na boses sa headset ko. Static muna, tapos mahinang bulong. Bakit mo kami tinanggal? Naputol ang call. Napatingin ako sa router. Lahat ng ilaw niya sabay-sabay na nag-blink. At sa screen ng phone ko, maraming device ang nakakonekta. Pare-pareho ang pangalan. User_2019. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at hindi. Pero isang bagay ang malinaw sa akin, Sir Jupiter. Hindi lang kapitbahay ang nakikikabit sa wifi ko. May iba pang sumasabay sa signal. At tuwing 2:13 a.m., kahit patayin ko ang router, kahit tanggalin ko sa saksakan, may kumukonekta pa rin. At minsan, parang may nakabantay o nagbabantay sa likod ko habang naka-online ako. Parang may nakatayo sa likod ko. Tahimik, nanonood, nakikikonekta. Isang gabi, napuno na talaga ako. Pagod na ako kakapalit ng password, kakacheck kung sino ang nakakabit sa wifi ko. Pakiramdam ko, hindi na ako ang may-ari ng sarili kong internet. Bago magsimula ang shift ko, pinatay ko ang router. Hindi lang basta pinatay, tinanggal ko sa saksakan. Inugot ko talaga, sinigurado ko na walang ilaw, walang power. Patay. Tahimik ang buong compound. Walang masyadong tao sa labas. Wala ring batang naglalaro. Parang normal na gabi lang. Umupo ako sa harap ng laptop ko. Gumamit muna ako ng mobile data pansamantala. Mabagal pero sapat para makapag-login. Habang nakaupo ako, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang bang may hinihintay akong mangyari. Makalipas ang ilang minuto, may narinig akong mahinang tunog. Akala ko kung ano lang, siguro may nahulog lang sa kabilang unit. Pero sinundan yun ng isa pa. Napatigil ako sa pagtatype. Tapos biglang malakas. Galing sa pader na katabi ng bahay ni Mang Dario. Paulit-ulit, parang may galit. Kuya Mark, wala kaming internet. Boses ng isa sa mga apo. Hindi ako sumagot. Tahimik lang ako. Pinilit kong mag-focus sa screen ko pero hindi tumigil ang katok. Mas malakas. Buksan mo internet. Sigaw ng bata. Ramdam ko ang inis sa boses niya. Pero hindi pa rin ako sumagot. Kailangan ko yun. Hindi pwedeng lagi na lang silang nakikikabit. Ilang segundong lumipas na tahimik. Akala ko tapos na. Akala ko susuko na sila. Pero biglang may kumatok ulit. Mas mabagal. Mas mabigat.
Hindi na siya mabilis, hindi na siya parang batang nagrereklamo, parang may malaking kamay na dahan-dahang tumatama sa pader. Napatigil ako sa paghinga, tapos narinig ko ang boses. Buksan mo! Hindi na siya boses ng bata. Mas malalim, mas mababa. Parang may galit na pinipigil. Napatayo ako sa upuan ko. Hindi ako gumalaw agad. Nakatingin lang ako sa pader. Buksan mo! Mas malinaw, mas malapit. Parang nasa loob na mismo ng bahay ko. Pinilit kong mag-isip ng maayos. Baka si Mang Dario lang yon. Baka siya ang kumakatok. Pero hindi ko pa siya narinig magsalita ng ganon. Iba ang tunog, parang hindi tao. Tapos dumating ang mga salitang hindi ko makalimutan. Sa amin yan. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako agad nakagalaw. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Sa amin? Wi-Fi ko yun. Ako ang nagbabayad. Ako ang may account. Pero bakit parang may ibang may-ari? Biglang nag-vibrate ang phone ko sa mesa. Hindi ko naman ginagamit. Wala namang naka-on na router. Dahan-dahan kong kinuha ang phone ko. May notification. Galing sa router app. Hindi pwede yun. Hindi siya nakasaksak. Binuksan ko pa rin at doon ako mas lalo pang kinilabutan. Status online. Hindi ko alam kung paano pero online siya. May signal at may nakakonekta. Hindi na Dario TV, hindi na rin pangalan ng kapitbahay ang nakalagay. User_2019. Isa, dalawa, tatlo, parami ng parami, parang may pila. Parang may sabay-sabay na kumukonekta. Habang nakatitig ako sa screen, biglang nag-flicker ang ilaw sa kwarto ko. Saglit lang, pero sapat para manginig ako. Sa pader may isa pang malakas na tama. Napaatras ako. Parang may bumunggo. Tapos tahimik ulit. Tahimik na tahimik. Wala nang sigaw. Wala nang katok. Pero hindi bumalik sa normal ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko may nakatayo sa kabilang side ng pader. Hindi gumagalaw. Naghihintay. Bigla kong naalala ang lumang kwarto sa likod ng bahay nila. Yung sinasabing may dating umuupa. Yung lalaking marunong sa computer, yung namatay dahil sa kuryente. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko may koneksyon kasi tuwing pinapatay ko ang router, may nagagalit. Parang may nawawalan ng hininga. Parang may pinuputol akong hindi dapat. Maya-maya may narinig akong mahinang bulong, hindi sa pader. Parang nasa likod ko na. Sa amin yan. Dahan-dahan akong napalingon. Walang tao. Ako lang mag-isa sa kwarto. Pero sa salamin ng aparador ko, may nakita akong saglit. Isang anino. Hindi malinaw pero parang may nakatayo sa likod ko. Pagdakurap ko, wala na. Biglang nag-blink ulit ang ilaw ng router sa phone ko. Online pa rin siya. Kahit hindi nakasaksak, kahit hawak ko ang power cable sa kamay ko. Sir Jupiter, doon ko na-realize, hindi lang pala kapitbahay ko ang nakikikabit. May iba pang kumakapit sa linya at tuwing pinapatay ko ang router parang may hinihinto akong hindi dapat. Parang may pag-aari silang hindi ko alam. At mula noong gabing yon, tuwing maririnig ko ang katok sa pader, hindi ko na alam kung bata pa ba ang kumakatok o kung sino na talaga ang may gusto ng internet ko. Kasi minsan kapag tahimik ang compound at patay ang lahat ng ilaw, may maririnig pa rin akong mahinang tama sa pader. At kasunod noon, isang boses na hindi ko maipaliwanag. Sa amin yan. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba agad, pero simula nang mangyari yung mga kakaiba sa router ko, mas naging bukas na ako sa mga chismis. Kasi minsan kahit chismis lang, may konting katotohanan pa rin.
Isang umaga pagkatapos ng shift ko, bumaba ako para bumili ng pandesal. May dalawang kapitbahay na nag-uusap sa may tindahan. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Naalala mo ba yung IT na umupa kay Mang Dario dati? Sabi ng isa. Oo, yung namatay dahil sa kuryente. Sagot naman ng isa. Napahinto ako. Hindi ko agad pinansin pero nakinig ako habang kunwari naghihintay ng sukli. Kwento nila dati raw may nakatira sa lumang kwarto sa likod ng bahay nila Mang Dario. Isang lalaking IT. Tahimik lang daw, madalas mag-isa, lagi raw may dalang laptop. Siya raw ang unang nagpakabit ng internet sa compound. Noon daw mabagal pa ang signal dito. Siya ang nag-ayos ng linya. Siya ang naglatag ng mga cable sa likod ng mga bahay. Minsan daw siya pa ang tumutulong kapag may nawawalan ng connection. Parang mabait naman daw. Pero may nangyaring hindi maganda. May nakaaway raw siya. Hindi ko alam kung sino. Pero sabi ng iba, may hindi raw nagbayad sa kanya. May hindi raw tumupad sa usapan. Isang gabi habang may inaayos ang linya sa likod ng bahay, nakuryente siya. Electrocution daw ang ikinamatay. Walang ibang tao noon sa likod, natagpuan na lang siya kinabukasan. Simula noon, hindi na raw natagal ang linya na ginawa niya. Hindi na naputol ang koneksyon. Kahit ilang beses daw may magpalit ng provider, may magpakabit ng bagong wifi, parang may sumasabit pa rin sa signal. Noong una, hindi ko pinansin. Pero Sir Jupiter, hindi ko maalis sa isip ko ang nakita ko sa router ko. Dario-old-room at yung user_2019. 2019 daw siya namatay. Hindi ko alam kung coincidence lang. Pag-uwi ko sa bahay, tumingin ako sa likod, sa direksyon ng lumang kwarto. Tahimik lang. Sarado ang pinto. Madilim ang bintana. Pero pakiramdam ko may nakatingin mula doon. Simula nang marinig ko ang chismis na yon, mas naging mapagmasid ako. Tuwing gabi bago mag-shift, tine-check ko ang aking router. Tinitingnan ko kung may kakaibang device. Isang gabi bago pa man mag 9 p.m., maayos pa ang koneksyon ko. Wala pang ibang nakakabit. Pagdating ng 9:13 p.m., biglang may pumasok na device. Hindi pangalan ng TV, hindi pangalan ng phone. Blanco. Walang pangalan. Parang hindi kilala ng system. Tinanggal ko agad sa list, pero ilang segundo lang bumalik ulit. Parang may pilit na kumakapit. Naalala ko ang sabi ng kapitbahay. Simula noon, tuwing may bagong wifi sa compound, may sumasabit. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko hindi lang ito simpleng panghahak. Parang may hindi patapos. Isang madaling araw bandang 2:13 a.m. nagising ako kahit hindi patapos ang shift ko. Parang may tumawag sa pangalan ko. Mark. Mahina, hindi galing sa phone ko, hindi galing sa headset, parang galing sa labas. Pagtingin ko sa router, umiilaw na naman siya nang hindi ko ginagalaw. Blinking. Parang may data na dumataloy. Binuksan ko ang app. May bagong device. Old-line. Walang number. Walang iba pang detalye. Napatingin ako sa pader na katabi ng bahay nila Mang Dario. Pero pakiramdam ko may koneksyon pa rin doon. Bigla kong naisip kung siya ang unang naglatag ng linya dito, kung siya ang unang nagdala ng internet sa compound. Paano kung hindi talaga naputol ang koneksyon niya? Paano kung bawat bagong wifi dito dumadaan pa rin sa lumang linya na ginawa niya? Parang hindi niya binibitawan. Parang may utang na hindi nabayaran. Isang gabi habang nasa call ako, biglang nag-static ang headset ko. Wala namang issue sa laptop. Tapos may mahinang boses.
Hindi malinaw pero parang galit. Hindi pa tapos. Naputol ang call. Napatingin ako sa phone ko. Maraming device na nakakonekta. Pare-pareho ang oras ng koneksyon. 2:13 a.m. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Hindi ko na alam kung sira lang ba ang router ko o kung may sumasabay talaga sa signal. Pero isang bagay ang napansin ko, kapag pinapatay ko ang router, mas malakas ang pakiramdam na may nagagalit. Parang may pinipigilan akong makakonekta. Parang nawalan ng daan. Simula nang marinig ko ang kwento tungkol sa IT na lalaki, hindi na ako kampante. Tuwing nakikita ko ang lumang kwarto sa likod, naiisip ko siya. Mag-isa, may hawak na cable, may inaayos na linya. Tapos isang mali lang, isang kuryente lang. Natapos ang lahat. Pero ang linya, hindi natanggal. Hindi naputol. At ngayon sa tuwing magbubukas ako ng wifi, parang may kasabay akong nag-o-online. Hindi ko pa siya nakikita. Pero ramdam ko, lalo na tuwing 2:13 a.m. Kapag tahimik ang compound, kapag patay ang mga ilaw at kapag router ko ay kusang umiilaw kahit hindi nakasaksak. Sir Jupiter, hindi ko na alam kung kapitbahay ko pa ba ang kaaway ko o kung may mas matagal nang nakatira dito. Hindi sa kwarto. Hindi sa bahay kundi sa mismong linya ng internet. At pakiramdam ko hanggat may bagong wifi sa compound na ito, may sasabit at sasabit pa rin. Isang umaga kakauwi ko lang galing shift. Pagod na pagod ako. Bumaba ako para bumili ng kape sa tindahan sa kanto ng compound. Doon madalas nagkwekwentuhan ang mga kapitbahay. Habang naghihintay ako ng sukli, narinig ko ang usapan ng dalawang matatanda. Naaalala mo ba yung IT na umupa dati kay Mang Dario? Sabi ng isa. Oo naman, yung nakuryente. Sagot ng isa. Pero may kumurot sa sikmura ko. Hindi ako lumingon. Kunwari wala akong narinig pero nakinig ako. Kwento nila dati raw may nakatira sa lumang kwarto sa likod ng bahay ni Mang Dario, isang lalaking IT. Tahimik lang daw, hindi masyadong nakikihalubilo. Pero mabait naman, marunong sa computer. Siya raw ang nag-ayos ng unang linya ng internet dito sa compound. Noon daw mahina ang signal sa lugar namin. Siya ang naglatag ng mga kable sa likod ng mga bahay. Siyang nag-aayos kapag may nawawalan ng koneksyon. Minsan daw kahit hating gabi lumalabas siya para mag-check ng linya. Masipag yun, sabi ng isa. Sayang nga sagot naman ng isa, hindi binayaran ng tama. Hindi raw siya nabayaran ng buo sa pag-install ng linya. May nakaaway daw siya, hindi malinaw kung sino, pero may hindi tumupad sa usapan. Ilang araw matapos ang away na yon, may inaayos daw siyang cable sa likod ng bahay ni Mang Dario. Umuulan daw noon. Basang-basa ang paligid. Habang may hawak siyang wire, may dumaan na malakas na kuryente. Natagpuan na lang daw siya kinabukasan. Patay. Electrocution ang sabi ng report. Napatulala ako habang hawak ang sukli ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko may koneksyon to sa nangyayari sa akin. Sabi pa nila, simula raw noon, hindi na naputol ang koneksyon. Kahit magpalit ng provider, kahit may bagong magpakabit ng wifi, parang may sumasabit pa rin sa signal. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ako mapakali. Umupo ako sa harap ng router ko. Tahimik lang siya, normal ang ilaw, parang walang problema. Pero naaalala ko ang mga pangalan na nakita ko sa aking app. Dario-old-room. User_2019. Old-line. Di ko alam kung bakit may 2019. Tinanong ko ang kapitbahay ko sa kabilang unit kung kailan daw namatay yung IT. 2019 yata, sagot niya. Nanlamig ang kamay ko. Pareho.
Coincidence lang ba? Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na sira lang ang router ko. Baka may bug lang. Baka may nakakaalam talaga ng aking password. Pero Sir Jupiter, may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi bago ako mag-shift, chinek ko ang router settings. Wala pang ibang device. Ako lang. Pagdating ng 9 p.m., biglang may pumasok na isa. Walang pangalan. Blanco. Tinanggal ko agad. Bumalik ulit. Parang ayaw umalis. Naalala ko ang sabi sa tindahan. Tuwing may bagong wifi sa compound, may sumasabit. Hindi ko alam kung bakit parang hindi lang tao ang tinutukoy nila. Isang madaling araw bandang 2:13 a.m., nagising ako kahit hindi pa tapos ang shift ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagising. Tahimik ang paligid. Pagtingin ko sa router, mas mabilis ang blink ng ilaw, parang may malakas na gamit. Binuksan ko ang app, may bagong device, Line-Owner. Hindi ko kilala, hindi ko alam kung ano yun. Pero habang nakatitig ako sa screen, may narinig akong mahinang tunog, parang static, tapos parang may mahinang boses. Hindi malinaw, pero may gustong sabihin. Lumapit ako sa bintana na nakaharap sa likod ng bahay nila Magdario. Sa lumang kwarto madilim, pero maya-maya may sumindi ng mahinang asul na ilaw, parang galing sa monitor. Hindi ako sigurado kung ilaw lang ba yun ng kapitbahay o ano, pero pakiramdam ko may nakatingin. Naalala ko yung kwento. Isang lalaking IT. Mag-isa, may hawak na kable, may hindi nabayaran, may galit. Kung siya ang unang naglabag ng linya dito, kung siya ang nagdala ng internet sa compound, paano kung hindi talaga naputol ang koneksyon niya? Paano kung bawat wifi dito dumadaan pa rin sa linya na ginawa niya? Parang hindi niya binibitawan. Parang may hindi pa tapos. Isang gabi, habang nasa call ako, biglang nagkaroon ng static sa headset ko. Akala ko issue lang sa network. Tapos may mahinang bulong. Hindi pa tapos. Naputol ang linya. Napatingin ako sa phone ko. 3 ang nakakonekta. Pare-pareho ang oras ng connection. 2:13 a.m. Simula noon, tuwing magbubukas ako ng wifi, hindi na ako kampante. Pakiramdam ko ay may kasabay ako. Hindi ko siya nakikita. Pero ramdam ko, parang may dumadaan sa parehong linya. Parang may sumasakay sa signal. At tuwing pinapatay ko ang router, parang may nagagalit. Parang may pinipigilan akong makapasok. Sir Jupiter, hindi ko alam kung chismis lang ba talaga yon dahil hindi ko alam kung imahinasyon ko ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado. Mula nang malaman ko ang tungkol sa IT na lalaki, mas naging malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi lang kapitbahay ang nakikikabit sa aking wifi. May mas matagal nang nakakonekta. At hanggat may bagong wifi sa compound na ito, pakiramdam ko may sasabit at sasabit pa rin. Nagsimula ang lahat sa simpleng tunog ng notification. Akala ko guni-guni ko lang. Mag-isa lang ako sa bahay. Tahimik ang compound. Mga bandang 1:40 a.m. nagtatrabaho ako sa laptop. Naka-headset, focus sa ginagawa ko. Biglang may tunog. Connected. Napalingon ako sa aking phone. Nasa mesa, patay ang screen. Wala namang bagong message. Binaliwala ko. Ilang minuto pa, may tunog ulit. Device joined. Napamura ako ng mahina, Sir Jupiter. Wala naman akong binuksan na app. Wala akong kausap. Wala ring ibang tao sa bahay. Pero malinaw kong narinig. Parang galing sa loob ng kwarto mismo. Kinabukasan, chinek ko agad ang router settings. May bagong device na naman. Hindi ko kilala ang name. Walang brand. Puro numbers at letters lang.
Tinanggal ko agad. Pinalitan ko ang password. Sabi ko, bahala na. Tingnan natin kung makakapasok pa. Sir Jupiter, paggising ko sa umaga may notebook ako sa tabi ng kama. Doon ako nagsusulat ng passwords ko. Binuksan ko, may nakasulat na bagong password, eksakto sa password na nasa router. Hindi ko siya sinulat. Hindi ko siya kilala. Parang may gumamit ng sulat ko. Pareho ng style, pareho ng sulat kamay ko at doon ako kinabahan. Isang gabi habang nasa call ako sa work, naka-headset ako, may kausap akong client. Maayos ang usapan. Biglang may pumasok na static. Parang radyo na nawalan ng signal, tapos may boses. Mahina sa una. Bakit mo kami tinanggal? Napatigil ako. Hello? Sir? Naririnig niyo po ba ako? Tanong ko sa client. Sabi niya, Mark, ikaw ba yan? May iba ka bang kasama? Sir Jupiter, nanlamig ang likod ko. Kasi hindi galing sa linya ng client ang boses. Parang nasa kabilang tenga ko lang. Parang may nakaupo sa likod ko. Bakit mo kami tinanggal? Ulit ng boses. Mas malinaw na. Tinanggal ko agad ang headset. Naputol ang internet, biglang no connection. Tahimik, walang tunog. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa bintana. Kita mula sa kwarto ko ang bahay ni Mang Dario. Lahat ng ilaw patay. Madilim ang buong compound. Pero sa likod ng bahay nila doon sa lumang kwarto na dati raw tinitirhan ng IT na namatay. Walang ilaw, parang glow ng monitor. Hindi gumagalaw, hindi kumikislap, diretso lang ang liwanag. Sir Jupiter, walang nakatira doon. Sarado ang kwarto na yun. Nakapako ang pinto pero malinaw ang ilaw. Habang nakatingin ako, biglang tumunog ulit. Access granted. Hindi galing sa phone at hindi galing sa laptop. Parang galing sa labas. At sa harap ng mga mata ko, nag-blink ang ilaw sa router ko kahit nakapatay ang switch. Sir Jupiter, simula noon hindi na ako sigurado kung internet lang ba ang may koneksyon. O may iba pang nakakabit sa amin. Galit na galit si Mang Dario sa akin. Lumabas siya ng bahay nila, sumisigaw sa gitna ng compound. Mark, ikaw to. Sinisira mo internet namin. Lumabas din ako, hindi na ako nakatiis. Hindi ko po hawak ang internet ninyo. Ilang beses ko nang pinalitan ang password ko. Nagkaharap kami sa gitna ng compound. Nakatingin ang mga kapitbahay. May mga batang nakasilip sa bintana. Mainit ang ulo niya at mainit din ang ulo ko. Simula nang nagpakabit ka, pumapangit na signal namin. Sigaw niya. Bakit po pati sa akin may nakikikonekta na hindi ko kilala? Sagot ko naman. Sir Jupiter, habang nagsisigawan kami, biglang nag-flicker ang mga ilaw. 1, 2, 3, tapos brown out. Madilim ang buong compound. May mga sumigaw, may batang umiyak, pero sa gitna ng dilim may isang bagay na umiilaw, Sir Jupiter. Router ko. Nasa gitna ng compound. Hindi ko inilabas. Sigurado ako, pero naroon siya. Nasa simento. Nakapwesto sa pagitan namin ni Mang Dario. Umiilaw ang mga LED, kulay berde at asul. Parang normal lang pero hindi normal ang pakiramdam ko. Unti-unting nag-blink ang ilaw sa bulsa ko. Nag-vibrate ang phone ko. Tiningnan ko, may mga kumukonekta. 1, 2, 3, 10, sunod-sunod. Pare-pareho ang pangalan. User_2019. Paulit-ulit. Sir Jupiter, yung 2019 yung taon na namatay daw yung IT na dating nakatira sa lumang kwarto. Nanlamig ang kamay ko. Biglang may malakas na tunog mula sa bahay ng kapitbahay. Yung speaker nila biglang umingay na parang nag-on mag-isa. Kasunod doon may sumigaw mula sa kabilang unit. Uy! Bakit nagbukas yung TV namin? Isa-isa, lahat ng bahay may ilaw mula sa screen ng TV. Kahit brown out.
Pati mga cellphone ng tao sa paligid nag-on. May nag-play na video. Hindi ko hinawakan ang phone ko pero nag-play din. Isang video lang, isang lalaki nangingitim ang kamay, parang nasunog. May wire na nakapulupot sa leeg niya. Nakatingin sa diretso sa camera. Hindi siya kumukurap. Tahimik ang compound. Wala nang sumigaw. Tapos nagsalita siya. Hindi niyo ako binayaran. Sir Jupiter, boses niya parang galing sa ilalim ng lupa, mabagal, mabigat. Ginawa ko linya niyo. Inayos ko signal niyo pero hindi niyo ako binayaran. Napatingin ako kay Mang Dario. Namumutla siya, nanginginig ang labi niya. Biglang nag-blink ng mabilis ang router sa gitna. Parang may sobrang daming kumukonekta. Sa screen ng aking phone umakyat sa 20 ang user_2019. Tapos nag-black lahat ng screen. Tahimik hanggang ilang segundo ang lumipas. Bumalik ang ilaw ng compound. Nawala ang router sa gitna. Nasa kwarto ko ulit. Pero Sir Jupiter, pagtingin ko sa phone ko may bagong koneksyon, isang device lang. Name, Mang_Dario_paid. At simula noon, hindi na ako sigurado kung bayad na ba talaga siya o may maniningil pa. Nung buhay pa daw yung IT na lalaki, siya ang nag-ayos ng linya sa buong compound. Siya ang nagkabit ng mga wire. Siya ang nagpaayos ng signal. Pero hindi siya nabayaran ng tama. Nagkaroon daw ng away. Sa harap pa ng ibang tao, pinahiya siya, sinigawan, sinabihan na mahal daw maningil. Hindi na raw siya pinapasok sa bahay ni Mang Dario para tapusin ang trabaho. Kinabukasan natagpuan siyang patay. Nakuryente habang may hawak na wire. Simula noon hindi na raw naalis ang linya na siya ang naglagay. Hindi na naputol, parang naiwan doon ang gawa niya, Sir Jupiter. Bawat wifi na ginagamit ng pamilya ng Mang Dario parang dumadaan sa linya niya. Parang siya pa rin ang nagbibigay ng koneksyon. Parang may utang na hindi nabayaran. Kaya siguro may sumasabit. Kaya siguro may user_2019. Hindi lang pala ito tungkol sa internet. Tungkol ito sa bayan. Sa respeto sa taong hindi pinakinggan. At siguro hanggang ngayon, naniningil pa rin siya. Binato ko, tinapakan ko, gusto ko nang matapos lahat pero habang binabasag ko siya may naramdaman akong kamay sa braso ko. Malamig, mahigpit, amoy sunog ang hangin. May bumubulong sa tenga ko. Hindi ka dapat nakialam. Biglang kumindat, sumabog ang transformer sa poste. Nawala ang lahat. Pagmulat ko, wala na akong makita. Sabi nila kinabukasan may lalaking natagpo ang walang malay sa gitna ng compound. May paso ang 2 kamay. Ako raw yun. Cardiac arrest, sabi ng report. Pero Sir Jupiter, may naririnig pa rin akong connected. Normal na ulit ang compound. Parang walang nangyari. Nilinis ang gitna kung saan ako natagpuan. May bagong pintura ang bahay ko. May bagong tenant na lumipat. Tahimik na pamilya. May isang anak na mahilig maglaro ng online games. Nagpakabit sila ng bagong wifi. Fiber daw. Mas mabilis, mas malakas ang signal, mas moderno. Sabi ng mga kapitbahay, buti pa sila fresh start. Unang gabi nila, bandang 2:13 a.m. Tahimik ang buong compound. Biglang may notification sound mula sa loob ng bahay nila. Device connected. Akala nila normal lang, baka TV, baka cellphone. Pagtingin ng bagong tenant sa app ng router, may isang device na nakakonekta. Mark-room. Sir Jupiter, wala nang kwarto na ganun. Pinaliwanag na nila ang pangalan ng lahat. Wala na dapat kahit anong may kinalaman sa akin. Sa kabilang bahay, si Mang Dario nakaupo sa sala, nanonood ng TV.
Nakangiti pa habang may palabas na comedy. Biglang nag-flicker ang screen, nawala ang palabas, nag-black, tapos dahan-dahang lumabas ang mukha ng lalaking IT. Nangingitim ang kamay, may marka ng paso, nakatingin diretso sa kamera. Tahimik ang buong compound. Tapos nagsalita siya. "Salamat sa bagong koneksyon." Ngumiti siya. At sa bawat bahay na may wifi compound, sabay-sabay nag-blink ang ilaw ng router. Sir Jupiter, siguro hindi talaga napuputol ang linya, lalo na kung may utang. At ngayon hindi na lang siya nakasabit, siya na ang may hawak ng signal. Teka muna ha, huwag muna kayong alis dahil ang susunod nating kwento, baka naranasan nyo rin. Kaya stay tuned kung matapang kayo. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Arvin de la Cruz, 26 years old, IT graduate at work from home na tech support. Ako po ang bida sa kwentong ito. At kung pwede lang po sana maibalik ang oras, hindi na ako lilipat sa compound na yon. Sir Jupiter, simple lang naman ang gusto ko noon. Tahimik na lugar, murang renta at maayos na internet dahil online po ang trabaho ko. Nakahanap ako ng unit sa isang maliit na compound, dikitan ang bahay. Manipis ang pader, rinig mo kapag may nag-aaway, kapag may nanonood ng teleserye. Pero sabi ko, okay lang, sanay naman na ako. Unang linggo ko, maayos naman lahat. Binati ako ng mga kapitbahay. May isang matandang lalaki sa tapat, si Mang Rodel. Mahilig magkwento. Madalas nakasando at may hawak na cellphone. Lagi siyang naka-Facebook Live. Minsan naririnig ko siyang sumisigaw habang nanonood ng online sabong. Dahil work from home ako, kailangan ko ng mabilis na internet. Kaya nagpakabit ako ng bagong fiber wifi. Sariling linya, sariling modem. Di ko naman pinakikialaman ng sa iba. Gusto ko lang ng stable na connection. Nung nakabit na, natuwa ako. 300 Mbps. Walang lag, walang putol. Sabi ko, ayos na to. Pero Sir Jupiter, doon nagsimula ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, napansin kong may mga tingin sa akin ang mga kapitbahay. Hindi na tulad ng dati. Parang may duda. Sang hapon, narinig kong nag-uusap sina Aling Tess at Mang Rodel sa labas. Simula nung nagpakabait siya, ang bagal na ng net ko. Sa akin din. Nawawala bigla paggabi. Hindi ko pinansin. Baka coincidence lang. Pero isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig akong notification sa labas. Sunod-sunod, parang sabay-sabay. Kinabukasan, kumalat ang usapan. May lumalabas daw na unknown device connected. Sa mga phone nila, may nakikiconnect daw sa wifi nila at ako agad ang pinagbibintangan. Sir, IT graduate ako. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko kailangang makigamit ng internet ng iba. May sarili akong linya. Mas mabilis pa nga kaysa sa kanila. Pero para sa kanila, ako ang bago. Ako ang kakaiba. Kaya ako na ang may kasalanan. Isang gabi habang palabas ako para bumili ng pagkain, sinalubong ako ni Mang Rodel sa gitna ng compound. Galit na galit ang mukha. Arvin, ikaw ba nang hahak ng wifi namin? Nagulat ako. Hindi po, bakit ko gagawin yun? Simula kasi nang nagpakabit ka, pumangit na koneksyon namin eh. Hindi ko kontrolado yun, Mang Rodel. Magkaiba tayo ng linya. Lumakas ang boses niya. Huwag mo akong lolokohin ha. IT ka diba? Kayang-kaya mo yan. Dumating ang ibang kapitbahay. Nanonood lang, walang umaawat. Nainis na rin ako. Hindi ko po kailangan wifi nyo. May sarili ako ha. Nagkainitan kami. Nagmurahan at halos magsuntukan. Buti na lang may sumingit at pinaghiwalay kami. Umuwi akong nanginginig. Hindi sa takot kundi sa galit at hiya.
Pakiramdam ko kalaban ko ang buong compound, pero Sir Jupiter, doon ko unang naramdaman na may mali. Bandang 2:17 a.m., nagising ako sa tunog ng notification sa laptop ko. Akala ko email lang sa trabaho, pero pagtingin ko sa Wi-Fi dashboard ko, may nakalagay. Device connected. Compound admin. Napatigil ako. Wala akong ginawang ganong pangalan at hindi yun isa sa device ko. Tinanggal ko agad. Pinalitan ko ang password. Nag-restart ako ng modern. Ilang segundo lang bumalik ulit. Device connected. Compound admin. Nanlamig ang likod ko. Sinilip ko ang listahan ng connected devices at hindi siya normal na gadget. Walang brand. Walang MAC address na maayos. Parang blanco. Biglang nag-flicker ang ilaw sa kwarto ko. Akala ko kuryente lang. Pero maya-maya may narinig akong sigawan sa labas. Kaya't lumabas ako. Bukas ang mga pinto ng kapitbahay. Lahat sila may hawak na phone. Yung iba, TV ang tinitingnan. Bakit may CCTV sa TV ko? Ani Aling Tessa. Lumapit ako. Sa screen niya, kita ang loob ng sala niya live. Pero wala naman daw siyang CCTV. Sa bahay ni Mang Rodel, ganun din. Nakikita ang sarili niya sa TV habang nakatayo siya sa harap nito. Anong ginawa mo? Sigaw niya sa akin. Wala po akong ginagawa. Sagot ko naman. Biglang sabay-sabay namatay ang ilaw sa compound at tumahimik. Tanging ilaw ng mga cellphone ang nakikita ko at doon namin nakita. Sa Wi-Fi list ng lahat ng phone, iisang malakas na signal. Isang network name na hindi namin nakita noon. Welcome_back. Full bars at locked. Walang password na gumagana. Biglang may tunog ng katok. Lumingon ako sa pintuan ng unit ko. Sumabay ang katok sa ibang bahay. Sabay-sabay, hindi mabilis at hindi mabagal. Pare-pareho ang ritmo. May sumigaw, may umiyak at may nagdasal. Gusto kong paniwalaan na prank lang, na may hacker lang na nanggugulo. Pero Sir Jupiter, biglang may nagsalita sa speaker ng laptop ko. Hindi ko binuksan, distorted ang boses. Mahilig kayong mambintang. Napatigil ang lahat. Mahilig kayong mag-away. Pero hindi nyo alam kayo ang dahilan. Biglang nag-on ang lahat ng screen at iisang larawan. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng compound, basang-basa, maputla, nakayuko at nakilala siya ni Aling Tess. Siya yan, yung pinalayas noon. Kwento nila may dating tenant daw na napagbintangang nagnakaw ng pera sa isa sa kanila. Pinahiya, pinagkaisahan. Pinalayas ilang araw matapos noon, natagpuan daw na patay sa ibang lugar. Walang humingi ng tawad, walang umamin na nagkamali. Unti-unting nag-block ang screen. Nawala ang signal, bumalik ang ilaw. Kinabukasan parang walang nangyari. May internet na ulit. Normal ang lahat. Pero Sir Jupiter, hanggang ngayon, tuwing 2:17 a.m., may nagpa-pop up pa rin sa dashboard ko. Hindi ko na kayang tanggalin. Device connected at ang pangalan, kapitbahay. At ang mas nakakatakot, hindi na ako sigurado kung ako ba talaga ang may control sa Wi-Fi o kung may nakikigamit na sa amin na hindi kami kailanman umaalis. Bandang 2:17 a.m. gising pa ako noon. May tinatapos akong report para sa client ko. Tahimik ang buong compound. Rinig ko lang ang electric fan at minsan tahol ng aso sa malayo. Bigla akong nakarinig ng sunod-sunod na notification. Hindi lang sa phone ko, pati sa labas. Parang sabay-sabay. Akala ko una may system update lang. Pero nang tingnan ko ang screen ng laptop ko, may lumabas na maliit na window. Device disconnected. Compound admin. Napakunot ang noo ko. Wala akong ganyang pangalan sa Wi-Fi ko.
Sigurado ako mismo ang nag-set up ng router ko. Walang admin na ganyan. Agad kong binuksan ang dashboard ng modem ko. Tiningnan ko lang ang listahan ng connected devices. Nandoon siya. Compound admin. Habang nakatingin ako sa screen, may narinig akong sigaw sa labas. "Hoy! Ano to?" Boses ni Mang Rodel. Lumabas ako ng kwarto at binuksan ang pinto. Bukas na rin ang mga pinto ng ibang unit. Lahat sila may hawak na cellphone. "May nakikiconnect na naman!" Sigaw ni Aling Tess. "Compound-admin daw," sabi ng isa. Sir Jupiter, sabay-sabay talaga kaming nakatanggap, hindi lang ako. Habang nagkakagulo sa gitna ng compound, biglang may tunog ng TV mula sa loob ng bahay ni Mang Rodel. Bukas ang pinto niya, kaya kita namin ang loob. Mag-isa lang na naka-on ang TV niya, wala namang gumagamit ng remote. Lumapit kami. Sa screen may video, parang CCTV, pero hindi galing sa labas. Kita ang sala ni Mang Rodel, yung mismong sala na nasa harap namin. Live. Kitang-kita namin ang sofa niya, ang mesa, ang kalat niyang tsinelas at si Mang Rodel nakatayo sa harap ng TV. Nanlalaki ang mata niya. "Bakit may camera sa loob ng bahay ko?" Wala naman daw siyang CCTV. Alam namin yun. Simpleng tao lang siya. Habang nakatitig kami sa screen, may napansin ako. Sa likod ni Mang Rodel, sa video, may nakatayo. Isang lalaking naka-hoodie. May team ang suot, nakayuko ng kaunti, malapit sa likod niya. "Rodel?" Mahina kong sabi. "Ano?" Galit niyang sagot. "Sa likod mo." Paglingon niya, sa totoong buhay, wala. Pero sa TV, nandoon pa rin ang lalaki. Nakatayo lang, may sumigaw sa likod ko. "May ganyan din sa TV ko." Tumakbo kami sa unit ni Aling Tess. Bukas din ang TV niya, pareho. CCTV view ng sala niya. At sa sulok, may anino ng tao. Hindi malinaw ang muka, pero alam mong may nakatayo. Sir Jupiter, ramdam ko ang lamig sa likod ko kahit mainit ang hangin. Parang may nakatingin sa amin. Biglang nag-vibrate ang laptop ko sa loob ng unit ko. Tumakbo ako pabalik. Pagharap ko sa screen, may bagong folder sa desktop ko. Hindi ko ginawa, hindi ko dinownload. Pangalan ng folder, Files_2016. Napatigil ako. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako agad. Parang kuha sa isang lumang phone. May isang lalaki sa bawat picture. Payat, tahimik ang mukha at madalas nakayuko. Sa isang larawan, nasa gitna siya ng compound. Napapalibutan ng mga tao. Mukhang may pinapaliwanag sa kanya. Isa pang larawan, itinuturo siya ng isang matandang babae at sa isa pa, hawak siya ng barbero ng dalawang lalaki. Biglang may pumutok sa isip ko. Lumabas ako at tinawag ko si Mang Rodel. "Kilala niyo po ito?" Ipinakita ko ang screen. Namutla si Aling Tess. "Siya yan." "Yung dati?" Tanong naman ng isa. Doon ko nalaman ang kwento. Noong 2016 daw, may tenant sa gitnang unit. Tahimik lang, walang kaaway. Isang araw may nawalan ng pera. Hindi raw makita kung saan napunta. May nagsabi na nakita raw ang lalaki malapit sa bahay nung nawalan. Walang ebidensya, pero dahil bago siya at walang kakilala, siya ang pinagbintangan. Pinahiya raw siya sa gitna ng compound. Hanggang sa umalis siya. Makalipas ang isang linggo, may balita. Natagpuan daw siyang patay sa inuupahan niyang kwarto sa kabilang barangay. Hindi malinaw kung paano, walang imik, walang bumalik sa compound para magtanong. Walang nagsalita tungkol doon pagkatapos. Tahimik lang habang nakikinig ako sa kanila, biglang nag-iba ang ihip ng hangin ng laptop ko. May bagong larawan, isang picture ng compound kuha ngayong gabi.
Nasa gitna kami, lahat kami, at sa likod namin may nakatayo ulit na lalaking nakahudi at hindi siya kita sa paligid. Pero sa picture malinaw siya. Hindi natin siya tinulungan. Mahina ang sabi ni Aling Tess. Biglang sabay-sabay nag-on ang TV at isang mukha ang lumabas sa screen. Hindi malinaw, parang static pero ramdam mong nakatingin. May tunog mula sa speaker. Mahilig kayong mampintang. Tahimik ang buong compound. Walang nakikinig. Unti-unting nag-flicker ang ilaw. Walang naniwala. Biglang namatay ang kuryente. Tanging ilaw ng cellphone ang meron. May narinig akong yabag sa likod ko. Mabagal. Paslide. Hindi ako lumingon agad. Natakot ako na baka may makita akong wala dapat doon. May kumatok sa pinto ng unit ko. Isa lang, pero malakas. May sumigaw sa kabilang unit. May umiyak. Pagbalik ng ilaw, wala na ang video. Wala na ang folder. Wala na ang compound admin sa listahan. Pero sir, simula noon may bago kaming nakikita sa Wi-Fi list tuwing 2017 AM. Hindi po siya nawawala. Hindi siya nagdi-delete. Isang panahon lang. Welcome back. At sa tuwing tinitingnan ko ang paligid sa oras na yun, pakiramdam ko, may isa pa ring nakatayo sa likod namin. Tahimik, naghihintay, at baka hindi pa siya tapos. Nasa gitna kami ng compound noon, lahat gising, lahat may hawak na cellphone. Ang iba, nasa harap ng TV. Ang iba, nanginginig na. Pagkatapos lumabas yung mga lumang larawan sa laptop ko at yung CCTV na hindi namin alam kung saan galing, akala ko tapos na. Akala ko may hacker lang na nanggugulo. Pero mali ako. Sir Jupiter, biglang sabay-sabay nag-static ang mga speaker ng TV at mga cellphone namin. Parang may interference. Tapos may nagsalita. Distorted ang boses. Hindi mo malaman kung lalaki o babae. Parang dumadaan sa sirang radyo. Mahilig kayong magpintang. Napatigil kami lahat. Mahilig kayong mag-away. Narinig ko ang malalim na paghinga ni Mang Rodel sa tabi ko. Kanina lang galit na galit siya sa akin. Ngayon parang bata na natatakot. Pero hindi nyo alam may saglit na katahimikan. Kayo ang dahilan. Sir Jupiter, ramdam ko yung bigat ng huling salita. Parang may itinuro sa amin isa-isa. Parang may naninisi. Biglang namatay ang ilaw. Isang iglap lang, walang warning. Madilim ang buong compound. Yung tipo na hindi mo makita ang kamay ko kahit nasa harap na ng mukha mo. Diyos ko po! May batang umiyak sa kabilang unit. Ang tanging ilaw lang ay galing sa mga cellphone namin. Pero kahit yun, parang humihina ang liwanag. Tiningnan ko ang phone ko. Walang signal ang aking data. Pero may Wi-Fi. Isa lang. Isang network lang ang nakikita ng lahat. Welcome back. Malakas ang signal at full bars. Walang ibang network. Parang binura ang lahat. Kanino yan? Sigaw ni Aling Tess. Walang sumagot. Kahit ako, hindi ko alam. Hindi ko kilala ang network na yan. At hindi ko ginawa yun. Sinubukan kong i-connect. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Siguro dahil IT ako. Siguro dahil gusto kong may control pa ako sa sitwasyon. Pag-tap ko sa pangalan, hindi na siya humingi ng password. Automatic na nag-connect. Nanlamig ako. Pagtingin ko sa iba, ganoon din ang nangyayari sa kanila. Parang kami ang hinihintay. Pagkatapos noon, tumunog ulit ang speaker ng aking phone. Pero wala nang salita. Katahimikan ang bumalot sa amin. Tapos may narinig akong katok. Isang beses lang, galing sa pinto ng unit ko. Napatitig ako sa direksyon ng aking bahay. Tahimik ang lahat. Tapos may isa pang katok hanggang sa lahat ng kinatok. Sir Jupiter, hindi normal lang tunog. Hindi siya parang kamay na kumakatok lang. Parang may mabigat na bagay na tumatama sa kahoy.
May kumakapit sa braso ko, si Mang Rodel. Arvin, ano to? Mahina niyang tanong. Sa unang pagkakataon, wala siyang galit sa boses. Takot lang. Hindi ko alam, sagot ko. Totoo naman. May katok ulit sa pintuan ko. Mas malakas na at parang gustong pumasok. May sigaw mula sa dulo ng compound. May anino sa labas ng bintana. Lumingon kami. Sa ilaw ng cellphone may nakita akong anino na dumaan sa pader. Hindi malinaw ang muka pero malinaw na may tao. Unti-unting bumukas ang TV sa loob ng unit ko kahit patay ang kuryente. Hindi ko alam paano nangyari. Sa screen may live video ulit pero hindi na sala, kundi labas ng pintuan ko. Kitang-kita ang pinto ko sa monitor. Nakatayo sa harap nito, nakahuli, yung parang figure na nakita namin kanina sa CCTV. Nakatungo at hindi gumagalaw. Arvin? Sagot ni Aling Tess. Hindi ako makasagot. Sa screen, dahan-dahang nagtaas ng ulo ang lalaki. Hindi malinaw ang mukha, parang may anino na nakatakip. Pero ramdam ko na nakatingin din siya diretso sa camera, diretso sa amin. Biglang tumunog ulit ang distorted na boses. Hindi niyo ako pinakinggan. May isa pang katok at mas malakas. Umiyak na ang bata sa kabilang unit. May nagsabi ng, "Patawad!" Hindi ko alam kung sino. Siguro isa sa kanila na naalala ang ginawa nila noon. Hindi ko kinuha ang pera. Yun ang sabi ng boses. Pero mas masakit pa nga na pakinggan. Nagtiwala ako sa inyo. Unti-unting nag-iba ang screen. Nag-flash ang mga lumang larawan. Yung lalaking pinagbintangan. Yung araw na pinalaya siya. Yung mga mukha ng kapitbahay ko habang nakatingin sa kanya noon. May mga umiiyak na ngayon sa paligid ko. Si Mang Rodel tahimik lang, nakayuko. Patawad, bulong niya, biglang tumigil ang katok. Walang tunog, walang anino. Tapos bumalik ang ilaw. Parang walang nangyari. Nagtinginan kami. Wala nang welcome_back sa Wi-Fi list. Bumalik ang dating mga network. Tahimik ang TV. Patay ang screen. Pero Sir Jupiter, may naiwan. Sa pintuan ng bawat unit may 3 muka, parang bakas ng pagkakakatok. 3 dents sa kahoy. At mula noon, hindi na kami nag-aaway sa Wi-Fi. Hindi na kami nagbintang. Pero tuwing 2:17 a.m., nagigising pa rin ako. Kasi kahit wala ng broadcast, kahit wala ng katok, may isang Wi-Fi name na minsan lumalabas saglit. At sa tuwing nakikita ko yun, naiisip ko, baka hindi siya bumalik para manakot. Baka bumalik siya para ipaalala na minsan, ang tunay na multo, gawa ng konsensya. Kinabukasan matapos ang gabing may boses, may katok, at may welcome back, parang walang nangyari. Walang nabanggit ng nangyari kagabi. Parang may usapan kaming lahat na huwag na lang pag-usapan. Lumabas ako para bumili ng pandesal. Nakita ko si Mang Rodel. Tahimik lang siya. Hindi na siya galit sa akin. Hindi na rin niya ako iniiwasan. Okay na net mo? Tanong ko. Opo, sagot niya. Ikaw? Opo. Hanggang doon lang ang usapan. Pero Sir Jupiter, habang naglalakad ako pabalik sa unit ko, may napansin akong kakaiba sa aking phone. May bagong Wi-Fi network at malakas ang signal. Walang bagong modem sa labas, walang bagong kabit ng linya. Pagbalik ko sa unit, agad kong binuksan ng laptop. Tiningnan ko ang Wi-Fi list. Nandoon siya. Kapitbahay. Parang nasa gitna mismo ng compound ng pinanggagalingan. Lumabas ako ulit at tinanong ang mga kapitbahay, "May bago kayong Wi-Fi?" Lahat sila umiiling. "Hindi po ako," sabi ni Aling Tess. "Wala po akong pinakabit," sabi ni Mang Rodel. Pero lahat sila nakikita rin ang kapitbahay sa phone nila. Lumipas sa maghapon na parang normal lang.
Pero pagdating ng gabi, ramdam ko ulit ang bigat sa hangin. Bandang 2:10 a.m. gising pa ako. Hindi na ako makatulog ng maayos simula nung nangyari yun. Tinitigan ko ang orasan sa aking phone. 2:16 a.m. Tahimik ang paligid. 2:17 a.m. biglang nag-refresh ang wifi list ko. At doon ko nakita. Sa ilalim ng kapitbahay may maliit na text. Isang device ang connected. Napatayo ako agad. Hindi ako nag-connect doon. Sigurado ako, tiningnan ko ang wifi ko stable, walang ibang nakakonect maliban sa mga gamit ko. Pero sa kapitbahay may isang device, automatic, hindi humihingi ng password. Hindi namin alam kung sino ang nag-connect. Lumabas ako ng aking unit. Bukas na rin ang pinto ng ibang bahay. Lahat sila may hawak na phone. Kita nyo? Tanong ko. Tahimik silang tumango. Biglang may nagsalita. Si Aling Tessa. Hindi naman siya nagbukas ng TV. Hindi rin siya naglagay ng ilaw na bago. Tumakbo kami sa unit niya at doon namin nakita sa itaas ng pader sa sulok ng kisame may maliit na itim na bilog. Parang kamera. May maliit na ilaw na pula. Hindi akin yan. Sabi niya, nanginginig ang boses. Napatingin kami sa isa't isa. Tumakbo si Mang Rodel papunta sa bahay niya. Sumigaw siya mula sa loob. May camera din dito. Isa-isa naming pinasok ang bawat unit. Sa bawat bahay may bagong CCTV. Nasa sulok ng kisame. Walang may umamin na nagpakabit. Walang elektrisyan na pumasok. Walang narinig na pagbabarena. Pero nandoon sila. Lahat kami. May tig-isa. Tanggalin na natin, sabi ng isa. Kumuha siya ng silya at sinubukang abutin ng kamera. Pero paglapit niya, namatay ang ilaw at sabay-sabay nag-vibrate ang mga phone namin. Dalawa na! Biglang nag-on ang mga TV. Iisang screen ang lumabas sa lahat. Split screen. Lahat ng sala namin nakikita. Live. At sa bawat screen, may isang taong nakatayo sa sulok. Hindi gumagalaw. Nakahudi. Hindi malinaw ang muka. Pero alam naming siya yun. Yung lalaking pinagbintangan noon. Yung hindi pinakinggan. Yung hindi namin tinulungan. Unti-unting nagsalita ang speaker. Hindi na distorted. Mas malinaw na ngayon. Magkakapitbahay kayo. Tahimik kaming lahat. Pero hindi kayo nagkakampi. Walang makasagot. Ngayon, ako na ang kapitbahay niyo. Biglang nag-black ang screen. Bumalik ang ilaw. Nawala ang feed. Pero hindi nawala ang camera. Nandoon pa rin sa kisame. Blinking. Tahimik kaming lahat. Walang nagsasalita. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, tuwing 2:17 a.m., automatic na may isang device na kumukonek sa kapitbahay. Hindi namin alam kung sino. Hindi namin alam kung saan, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi siya umaalis. At mas masakit isipin, baka hindi siya bumalik para manakot lang. Baka bumalik siya para bantayan kami, para siguraduhin na hindi na kami magbintangan. Hindi na kami mag-away. Dahil ngayon, may isa na kaming kapitbahay na hindi namin kayang paalisin.